Sa ngalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Tayo ngayon ay nasa ika-12 linggo ng taon at sinasabi ng ating Panginoon, tayong lahat ay nagkakaroon ng pagsubok sa ating buhay. Subalit kung kasama natin siya, huwag tayong matakot, tayo maliligtas. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang pagbasa sa Banal na Ebanghelyo ayon kay Marcos. Luwalhati sa iyo, Panginoon. Noong araw na iyon, samantalang nagtatakip silim na, winigan ni Jesus sa kanyang mga alagad, tumawid tayo sa kabilang ibayo. At pagkaiwan sa mga tao ay kailang dinala siya sa daong ayon sa kanyang kalagayan. At may iba pang mga daong na sumama sa kanya. Dumating isang malakas na unos at sinabukay ng mga alon ang daong na halos lumabog sa tubig. Samantala, siya ay nakaunan na natutulog sa may hulihan. At siya'y ginising nila na ang wika, Guro, wala bang anuman sa iyo na kami mapahamak? Bumangon si Jesus, sinaway ang hangin at winika sa dagat. Huwag kang maingay, tumahimik ka. Biglang humupa ang hangin at naghari ang malaking katahimikan. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanila, bakit kayo natatakot? Wala pa ba kayong pananampalataya? At sila ay lubhang natakot at nag-usapan, sino kaya ito na sinusunod maging ng hangin at dagat? Ang salita ng Diyos. Purihin ka, Kristo. Minamahal ko mga kapatid sa pananampalataya, tayong lahat ay nakaranas na o nakararanas ngayon ng pagsubok sa ating buhay. Ang kwentong ito ay maaari na ninyong napakinggan. Subalit nais kong ulitin sapagkat napakalaki ng paliwanag na ito sa ating mga pagsubok sa ating buhay at kung papaano tayo tinutulungan ng ating Panginoon. Mayroong isang religious man na kasama nung mga tao na nais magligtas dahil nagkaroon ng isang malaking baha at nais silang iligtas yung mga tao na sila ay naiwan doon sa kalang mga tahanan. Pagdating nila doon sa isang tahanan, nakita nila na ang daming tao doon sa tahanan doon, marami sila sa isang pamilya at nag-iiyakan na sila sa takot. Kaya't ang sabi ng religious man, dahil hindi na magkasya doon sa bangka, dalhin na ninyo ang lahat ng yan at ako maiiwan dito sa tahanang ito. Pabayaan ninyo ako at ako'y maliligtas sapagkat ako'y sumasampalataya sa ating Panginoon. Kaya tumalis na yung bangka nila, naiwan yung religious man doon sa tahanan. Patuloy ang pagtaas ng baha. Patuloy yung pagtaas ng tubig ngayon. At dahil doon, yung mga tao ay bumalik sa kanya upang siya ay kunin at maligtas. Subalit sa pagtaas ng tubig, ang ginawa niya, iligtas na ninyong iba. Ligtas na ako dito. Ako lamang ay aakyat dito sa isang table at kahit tumaas yung baha na yan, ay ako'y ligtas na. Subalit yung tubig ay pataas ng pataas. Inabot yung tinutuntungan ng religious man na yun. At dahil dito, wala siyang magawa, kundi pumunta daw sa second floor ng tahanan na yun. At dahil doon sa pagtaas ng baha, binalikan siya ng isang bangka upang siya iligtas doon sa second floor. Subalit ang sabi niya doon sa bumalik na bangka, ang sabi niya, iligtas na ninyong iyong iba.
Ako ay naririto na sa second floor at ligtas na ako, hindi ako pababayaan ng Diyos, sumasampalataya ako sa Kanya. Subalit yung tubig ay pataas pa rin ang pataas at inabot na yung second floor. Kaya ang ginawa niya, umakyat siya sa bubong. At doon sa bubong akala niya ay safe na siya. Dumating yung isang helicopter upang siya ay kunin. Subalit ang sabi niya, ako'y ligtas na dito, iligtas ninyo yung iba. Subalit ang tubig ay pataas ng pataas. Inabot pa rin siya doon sa bubungan. At pagkatapos, siya ay nalunod. Pagdating niyo doon, pagkatapos ng kanyang kamatayan, at humarap siya sa ating Panginoon. Ang sabi niya sa ating Panginoon, bakit mo ako pinabayaan? Ako'y sumasampalataya sa iyo. Bakit wala bang anuman na ako'y mapahamak sa iyo? Subalit ang sabi ng ating Panginoon, ipinadala ko sa iyo ang maraming tulong. 2 bangka, 1 helicopter, subalit hindi mo tinanggap ang lahat ng tulong na yon. Huwag mo akong sisisihin. Minamahal ko mga kapatid, sa lahat ng pagsubok sa ating buhay, ay naruroon ang ating Panginoon. Napakaliwanag ang kwento ng banal na ebanghelyo ngayon. Ang ating Panginoon at ang kanyang mga alagad ay naruroon sa isang bangka. At doon ay nakaranas sila ng pagsubok sa kanilang buhay. Nang dumating ang bagyong yan, napakalakas na hangin, matataas na alon. At dahil dito'y natakot yung mga alagad, nagkulang sila sa pananampalataya at nakalimutan nilang kasama nilang ating Panginoon. At dahil dito sa kanilang takot, ay ginising nila ang ating Panginoon. At sa paggising ng ating Panginoon, pinatigil ng ating Panginoon ang dagat. Tumahimik ka, tumigil ka. Ang sabi niya doon sa hangin at sa mga alon, at pagkatapos nagkaroon ng katahimikan. Minamahal ko mga kapatid, ang katanungan ng mga alagad, naggisingin na ang ating Panginoon, Guro, wala ka bang pakialam o wala bang anuman sa iyo na kami ay mapahamak? Ganon din ang katanungan ng religious man na yon. Pero alam natin na ang ating Panginoon ay may pakialam sa atin. Dahil mahal niya tayo, ayaw niya tayong mapapahamak. Kahit tayo magkaroon ng mga problema, kahit tayo magkaroon ng mga pagsubok sa ating buhay, hindi tayo iniiwanan ng ating Panginoon. Kasama lagi natin siya, katulad sa isang bangka, kasama siya ng mga alagad. Kung titingnan natin ang isang version ng pagtakas ng mga Israelita, ang bayan ng Diyos sa mga Egyptians sa aklat ng Exodus, sinasabi doon na nang hinahabol na yung mga Israelita, ang bayan ng Diyos, ng mga Egyptians, tumatakas sila. Nang malapit na silang abutan, yung lahat ng anghel sa kalangitan ay nagdarasal. Taimtim at tahimik na nagdarasal para sa kaligtasan ng bayan ng Diyos. Nang sila ay sumapit doon sa dagat, at patuloy na nagdarasal ang mga anghel. Natatakot sila. Subalit, nang makita nilang bubukas yung dagat na yan, at doon ay pinadaan ni Moises yung bayan ng Diyos, yung mga Israelita, bilang pagtakas doon sa mga Egyptian, ay naroon pa rin patuloy na nagdarasal yung mga anghel, sapagkat naroon pa rin ang panganib. Palapit ng palapit yung mga humahabol sa kanila, hanggang makarating ang mga Israelita sa bilang ibayo. At pagkatapos ay muling ang dagat ay nagsanib. At sa pagsanib ng dagat na yan, nakalang dinaanan, lahat ng mga Egyptians na humahabol sa mga Israelita, lahat sila ay namatay. At doon, ang katahimikan ay nawala sa mga anghel. Ang buong kalangitan ay nagpuri sa Diyos, at sila ay nag-awitan
nagbunyi sila sapagkat nailigtas ang bayan ng Diyos. Subalit ang isang anghel ay nakita niya ang Diyos Ama na umiiyak. At tinanong niya ang Diyos Ama, bakit ka umiiyak? Bakit ka nalulungkot? Samantalang ang bayan mo ay ligtas na sa kanilang mga kaaway. Subalit ang sagot ng Diyos Ama, sapagkat yung mga Egyptians na yon na napahamak at nalunod sa dagat, sila ay akin ding mga anak. Minamahal ko mga kapatid, kung ang Diyos ay may pagmamalasakit doon sa nais na pumatay at sumira sa kanyang bayan, tayo pa kaya na sumusunod sa aral ng ating Panginoon? Tayo pa kaya na nasa bangka na kasama niya? Tayo pa kaya na mga miyembro ng simbahan? Tayong lahat ay ililigtas ng ating Panginoon. Tayo ay hindi niya pababayaang mapahamak sa mga pagsubok natin sa ating buhay. Subalit ang ating Panginoon nga lamang, hindi niya inalis ang hirap, ang mga pagsubok sa buhay. Kaya't kung makikita natin at napakinggan natin, ang sinabi niya doon sa alon at mga dagat, tumahimik ka, tumigil ka. Hindi niya sinabing, mawala kang dagat na yan, mawala kang alon na yan, mawala yung hangin na yan, sapagkat natatakot yung aking mga alagad. Hindi niya sinabi yun. Ang sinabi lamang niya, tumahimik ka. Nang ibig sabihin, sa pagtahimik, maaring bumalik ito at maaring maranasang muli ng mga tao. At dahil dito, minamahal ko mga kapatid, hindi niya inalis sa mga pagsubok, mga problema sa ating buhay. Subalit, ang hindi niya inalis ay yung siya ay kasama natin sa bangka na yan. Kasama natin siya sa simbahan. At kung patuloy pa rin natin tatanungin, wala ka bang pakialam o wala bang anuman sa iyo na kami may pahamak? Minamahal ko mga kapatid, siya ay may pakialam. Siya ay nagmamalasakit sa atin. At hindi natin matatawaran ang kanyang pagmamalasakit. Laging siya ay naririyan na laging handang tumulong, laging magbigay sa atin ng lakas, lalo-lalo na sa pagsubok sa ating mga buhay. Yun nga lamang, ang kinakailangan natin ay tumawag sa Kanya. Tumawag sa Kanya katulad ng mga alagad na ginising siya upang iligtas sila. Yun nga lamang maraming nagkakamali, sapagkat yung ibang mga tao ay tumatawag lamang sa Kanya kung sila ay nangangailangan. Kung sila ay nagkakaroon ng success sa kanilang buhay, kung maalwan ang kanilang buhay, hindi nila tinatawag ang ating Panginoon. Nagkukulang pa rin sila ng pasasalamat sa ating Panginoon. At dahil dito, nagkakaroon sila ng pagkukulang sa relasyon sa ating Panginoon. Napunan natin sa banal na ebanghelyo ngayon. Sinabi ng ating Panginoon, huwag kang matakot. Huwag tayong matakot, minamahal ko mga kapatid, sapagkat yung mga pagsubok na hindi niya inalis sa ating buhay ay kasama yun sa paglalang ng sanlibutan. At kung kasama ang pagsubok na ito sa paglalang, ito'y nangangahulugan lamang na siya ay may kapangyarihan dito. Katulad ng ginawa niya, nang patigilin niya o patahimikin niya ang dagat at alon. Mayroon siyang kapangyarihan sa lahat ng ating nararanasan. At dahil dito, sinasabi niya, huwag kayong matakot, sumampalataya lamang kayo. Minamahal ko mga kapatid, ang mga pagsubok nga ay paulit-ulit lamang nating nararanasan. Subalit, ito'y hindi nangangahulugan na dapat tayo ay tumigil sa ating paglalayag, sa ating paglalakbay tungo sa kaharian ng Diyos. Sapagkat ang sinasabi ng ating Panginoon at tinanong niya sa kanyang mga alagad, kayo ba ay wala pang pananampalataya? Bakit kayo natatakot?
Minamahal ko mga kapatid, yun lamang ang hiningi sa atin. Sana sa pagsubok sa buhay na ito, ay lalo tayong matuto na palakasin ang ating pananampalataya. Lalo tayong matuto na pag-ibayuhin natin, palakasin natin yung relasyon natin sa ating Panginoon, upang sa ganon, manatili tayo sa bangka ng ating Panginoon, sa ating simbahan, kung saan naroon lagi ang presensya ng ating Panginoon. At kung ito ay magagawa natin, siya ay mananatili rin sa ating buhay. Kasama natin siya. Huwag tayong matakot. Anuman ang ating maranasan, pagsubok sa ating buhay, ang ating Panginoon ay kasama natin. Siya ang lakas natin. Siya ang buhay natin. Mayroong isang cruise, isang barko na naglalayag. At maraming tao ang naroon. Subalit nakaranas itong barko na ito ng isang bagyo rin. At yung barkong yun ay sumasayaw na sa laki ng alon. Kaya't yung mga tao sa takot nila ay nagsuot na sila ng mga life vest dahil sa takot na yan. Na nagkakagulo yung mga tao. Napunala yung isang batang babae ay walang pakialam. Naglalaro lamang doon sa gitna ng kanyang manika. At dahil ito tinanong siya ng mga tao, hindi ka ba natatakot na tayo ay nasa panganib na? Subalit ang sagot ng batang babae, hindi ako natatakot. Walang panganib sa ating buhay o sa aking buhay. Sapagkat kung mayroong panganib, ang aking ama ang siyang kapitan ng barkong ito. At alam ko na siya, kung may panganib, ako ang una niyang ililigtas upang magkaroon ako ng tunay na buhay. Minamahal ko mga kapatid, ang kapitan ng ating buhay, ang kapitan ng ating simbahan, ay ang ating Panginoon. Ililigtas niya tayo. Mayroon ho akong announcement after ng blessing para dito sa Sydney, kaya pakitingnan po ninyo. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Minamahal ko mga kapatid, sa bawat pagsubok na ating nararanasan, ang ating Panginoon ay kasama natin. Sinasabi niya, huwag kang matakot, hindi kita pababayaan. Naway pagkalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Kumain tayo ng kaya. Salamat sa Diyos.